Magandang araw po sa ating lahat, mga kapwa Tagalangit, kapwa manampalataya. Welcome po sa ating video presentation message na patuloy po nating ginagawa dahil as of this time, ito po yung nakita nating napagandang paraan upang maihatid po natin ang salita ng Diyos sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng gustong matuto at gustong makinig sa salita ng Diyos. Welcome po, and sana po ay ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. That's our prayer, mga kapatid. At ang pag-usapan po natin ngayon sa umagang ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo dahil ito po yung ipinadama ng Diyos sa aking puso na nais ko pong i-share sa inyo. Ang pamagat po dito ay mga kapatid, sa Cebuano translation ay kinsay maimpierno o kinsay malangit. Ito po yung pag-usapan natin, ay hindi po ito kasali sa mga religion. Dahil lahat ng religion nagkiklaim po talaga na sila ay tama. Lahat ng religion nagkiklaim na sila po ay papuntang langit. Pero dito po sa Biblia, pag-usapan po natin, tingnan po natin ang presentation ng salita ng Diyos para sa lahat ng tao. Mga kapatid. Again, sabi po ng Pinadayag 20 verse 15, ito po ay Cebuano translation, kinsang ngalan nga dili makita sa libros kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. In English translation, anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Sinong pangalan? No, mga kapatid, sinong pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay ay ihulog siya sa dagat-dagatang apoy, the lake of fire. Yun po ang description ng sa Biblia. So regardless po sa kaniyang religion, anong religion siya kabilang o saan siyang religion umanib, pero kung kanya ang pangalan ng isang tao ay hindi makita sa aklat ng buhay, ay siya ay ang Bible po ang nagsalita, hindi po si Pastor Danny. Ang sabi po ng Bible siya ihulog sa dagat-dagatang apoy. He will be thrown into the lake of fire. So ngayon po, mga kapatid, gusto ko pong ipaunawa sa bawat isa, dahil lahat naman tao ay nag-aspire na mapunta sa langit. Lahat naman tao ay ayaw sa impyerno. Kaya kailangan pong makita natin ito at maintindihan, dahil baka nag-asip lang tayo kasi marami pong religion eh. Akala nila na sila na ang pupunta sa langit dahil yun ang presentation kanilang mga ministers, na kanilang religion ang makaligtas, ay makapagliligtas ang kanilang religion. Hindi po kasi sa Biblia po si Jesus po ang Savior, hindi po religion. So lahat ng religion na nagpipreach na sila ang tama, mukhang hindi naaayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, ito yung posibleng tanong ng mga tao, posibleng pangutana sa tao, ang akong ngalan ba naana o nahasulat na ba sa libros kinabuhi o wala pa? Kung wala pa masulat ang akong ngalan sa libros kinabuhi, unsay akong buhaton? Ito ang sunod na katanungan. Ang ating pangalan ba'y naisulat na naisulat na sa libro sa aklat ng buhay o wala pa? Ay kung wala pa, ano ang aking gagawin? Ito'y possible question. Mga kapatid, dahil po ang Biblia po kasi ang nagsalita ng lahat ng pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay, wala talaga po siyang ibang pupuntahan. Ipupunta po talaga sa impyerno. He will be thrown into the lake of fire. Ngayon po, papaano po ba ang ating pangalan masulat sa aklat ng buhay? Papaano po? Papaano po inilathala sa Bible ang ating pangalan ay masulat sa aklat ng buhay? Mga kapatid, ganito po yan. In Book of Marcos 16:17, ganito po in Book of Mark 16:17. Mingon si Jesus, og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo.
This is the sign to those who believe. In my name, they will cast out demons. Sa akong ngalan, maghingilin silang demonyo o manulti silang laing pinulungan. Verse 8, makakupot silang mga halas o kung makainom silang hilo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o ang masakiton maayo. Those who believe, this is the sign. Those who believe in Mark 16:17. Those who believe, this is the sign. They will drive out demons in my name. Jesus said, they will drive out demons. Take note po yun. Those who believe, the sign, the mark, the evidence is you can cast out evil spirit. You can pray for the sick person. The sick person shall recover. Mga kapatid, in Luke chapter 10, verse 22, ito po yung 72 disciples of Jesus. The 72 disciples returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Alam niyo po mga kapatid, dahil yung pong 72 disciples of the Lord ng ating Panginoon sa Kristo, kanyang inutusan na puntahan yung yung ibang lugar, yung mga villages, yung mga barangay cities para ibahagi ang salita ng Diyos. Preach the kingdom of God. Ngayon, sabi ni Jesus doon, kung umpisa natin sa verse 1, bago po dumating ang verse 17, kung titingnan po natin doon, sabi ni Jesus, heal the sick, deliver, cast the evil spirit, pray the sick person. Yun po ang instruction ng Panginoon sa 72 disciples. Nang sila po'y bumalik, verse 17, the 72 disciples returned with joy. Masaya po sila. Bakit? Ang sabi nila, ang kanilang report sa ating Panginoon, mga kapatid, Lord, even the demons submit to us in your name. Ang demonyo ay lumayas, nag-submit. Pinalayas nilang demonyo, nag-submit. Dahil sa pangalang Hesus. Ang sabi ng Panginoon, the signs will accompany those who believe in my name, they will drive out demons. So meaning to say, confirm, totoo na sila po ay totoong naniwala sa Diyos. Seryoso silang naniwala sa Panginoon. The proof and the sign, the evidence is, they will drive out demons in Jesus' name, in Christ's name. Amen po, mga kapatid. Ngayon po, ang sagot po ni Jesus in verse 20, ang kanya pong response sa mga 72 disciples, yun po ang kanyang response, mga kapatid. Alam niyo, sabi ni Panginoon, do not be rejoiced that the demons submit in your name. Submit to you in my name, sabi ni Jesus. But rejoice because your name was written in the book of life. Ayaw mo kalipay tungod kay ang mga demonyo mipatuo kaninyo kundili paglipay noon kamo kay ang inyong ngalan nahisulat dito sa langit. Mga kapatid, alam nyo, the response of Jesus, do not rejoice that the devil submit to you in my name. Sabi ni Jesus, but rejoice because your name was written in the book of life. Paglipay noon kamo kay ang inyong ngalan nahisulat dito sa langit, na-register. Bakit? Mga kapatid, confirm na sila ay totoong naniwala sa Diyos. Alam niyo po, marami pong nagsabing sila naniwala sa Diyos. In God's sight, in God's part, mga kapatid, mayroon pong ebidensya ang tinitingnan ni Lord. You can pray for the sick person. You can lay your hands upon the sick person. You can cast out evil spirit. You can speak in new tongues. You can pick up snakes and you can drink of deadly poison. It cannot hurt you. It cannot hurt you, sabi ng Panginoon. In book of Mark chapter 16 verse 17 and 18. Ngayon kung naniwala tayo sa Panginoon, patunayan mo. And pag nakita yung evidence, doon natutuot, seryoso ho tayong naniwala sa ating Panginoon sa Kristo, then the Bible says, ang ating pangalan ay isusulat sa aklat ng buhay. And napaganda po noon dahil hindi na po ayon po sa Revelation 20 verse 15 ay ang ihuhulog sa dagatang apoy, yun lang pong taong ang kanyang pangalan ay hindi makita sa aklat ng buhay. So kung sigurista ho tayo, siguruhin natin na ating pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay sa papaanong paraan. Ang sabi po ng Bible, ang lahat ng naniwala at tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, lahat ng sumampalataya na tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso ay mga kapatid ay ang ating pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, yun po ang pangako at yun po ang standing ng banal na kasulatan. Yun po ang
ang posisyon sa Biblia na ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, regardless sa kanyang religion, regardless sa kanyang nakaraan, na regardless sa kanyang ang nangyari sa kanyang buhay kahapon, kung ngayon ay tumanggap at naniwala siya sa ating Panginoong Kristo, mga ban, ang Biblia po ang nagsilta in John chapter 1 verse 12, tayo po'y pagkalooban na maging anak ng Diyos. Pag tayo po'y naniwala at tumanggap sa ating Panginoong Kristo, pagkalooban po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, sabi ng Romans 3:22, tayo po'y pagkalooban ng righteousness. The righteousness from God, mga kapatid, ay ibibigay ni Lord sa isusuot sa atin, ibibigay ni Lord sa atin nang tayo po'y naniwala at sumampalataya sa Kanya. Ang sabi pa ng Biblia, ng Ephesians chapter 2 verse 8, those who believe, for by the grace of God, he will receive he will receive salvation. For by grace you have been saved through faith. For by grace you have been saved through faith. So nagkaroon tayo ng kaligtasan. That's why ang ating pangalan, mga kapatid, ay ang ating pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay dahil tinanggap natin ang Panginoong Kristo, kaya hindi na tayo mapunta sa impyerno dahil ang ihuhulog sa impyerno, yun lang pong pangalan na hindi makita at hindi naisulat sa aklat ng buhay. Revelation chapter 20 verse 15. Mga kapatid, ngayon po, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung tayo ba ay naniwala at sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. So 100% po yan. Yun po ang sinabi ng Biblia. Kung tayo po'y naniwala sa Bible, din sure po yan na ating pangalan na sa aklat ng buhay. Amen po. Kung tinuod o seryoso ka sa imong pagtuo o pagdawat sa Ginoong Hesus, sulod sa imong kasing-kasing, ang ilanan ni ini makapalayas kag demonyo, makaampo kag masakiton, maulian sila, Mark 16 verse 17 and 18. Amen. Ngayon, gusto ko pong ipagpatuloy. Mayroon pong tao sa Bible na hindi naniwala kay Jesus. Kailang nakita nila si San Pablo na nagpalayas ng demonyo. At ginaya nila yon, yung anak ni Isiba. The sons of Isiba, nagbuhat ang Dios og talagsaong milagro, pinaagi kang Pablo, si San Pablo, bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa masakiton, og naayo ang ilang mga sakit, og nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu, kasi si Pablo ay paalis na, mayroong maraming sakit doon, kailangan ipag-pray. Kaya ginamit ni Pablo yung panyo, yung handkerchief, pinag-pray ni Pablo at ipinatong yung handkerchief doon sa may sakit. At yung may sakit ay gumaling, yung mga demon possessed ay gumaling din, umalis yung mga demon possessed. That's the work of God. Hindi po makapangyarihan yung handkerchief, but yung prayer of God's servant through Apostle Pablo ang naging sanhi na sila ay pinagaling ng Diyos at sila ay ang mga demon possessed ay gumaling din. Amen po. Yun po ang sabi ng Biblia. In Acts chapter 19 verse 13, buhat 19:13, may pipila ka mga nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tigingilin sa mga yawa. Misulay sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus, sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Gibuhat kini sa pito ka mga anak nga lalaki ni Isiba nga usa ka pangulong pari sa mga Hudyo. Mayroon pong 7 anak si Isiba na nakita nila na si San Pablo ay nagpipray sa mga may sakit at pinalayas ng demonyo. Alam niyo po, ginaya nila. Yung 7 sons of Isiba, ginaya nila. Kaya sabi nila, misulay usab sila sa paggamit sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pero hindi sila naniwala kay Ginoong Hesus. Hindi po nila tinanggap ang Panginoong Kristo. Hindi sila naniwala. Ibig sabihin, in other words, mga kapatid, sa madaling pagkasabi, wala silang relasyon, wala silang koneksyon sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, dahil nakita nila na yun ang ginawa ni Pablo, na pinalayas nila ang mga demonyo in the name of Christ, so ginaya nila. Sinabi nila, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Sinabihan nila ang mga demon possessed, sinabihan nila yung demons, sabi na in the name of Christ was preached by Paul. No?
sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo kasi wala silang koneksyon sa ating Panginoon sa Kristo dahil may mga religion sila. Wala silang hindi nila tinanggap at hindi nila pinaniwalaan ang Panginoong Hesus. Ginaya lang nila, akala nila madali. Ano po ang nangyari? Gibuhat gini sa pito ka anak nga lalaki ni Isiba. Si Isiba po ay pangulong pari religious people. Ang kanyang pitong anak ay ginaya. Ano po nangyari? Verse 14, gibuhat kini sa pito ka anak nga naisiba nga usa ka pangulong pari sa mga Hudiyo. Verse 15, apan ang demonyo miingon kanila, nakaila ako kang Hesus o kang Pablo. So si Paul, servant of God, si Jesus, mga kapatid, is our Savior. Kaila ang demonyo. Kaila ang demonyo. Apan ang sabi ng demonyo, nakaila ko kang Hesus o kang Pablo, apan kamo, apan kinsa man kamo. Verse 16, alam niyo, verse 16, sabayan natin pagbasa tayong lahat. Mga kapatid, sabayan po natin. Anong sabi ng verse 16? Apan ang tao nga ang tao nga nademonyuhan ni hasmag kanila usa ka tawo na may demons. Ang tao nga nademonyuhan ni hasmag kanila sa labihan kapintas o gibuntog silang tanan, nanagan sila gikan sa ilang balay nga pulos sa maran o gubo. Biro mo, yung seven sons of Isiba ay wounded. Sila'y nabugbog at walang damit. Sila ay nagsitakbuhan dahil doon sa demon possessed, isang tao na so violenting demonyo na sa isang tao at yung pitong anak ni Isiba na ginaya nila ang ginawa ni San Pablo. Alam nyo, sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko yung servant ni Lord. Si San Pablo, kilala ko yan. Kayo, sino kayo? Bakit niyo ako palayasin? Parang ganon, in paraphrasing, bakit niyo ako palayasin? So, binugbog sila ng demon possessed at silang pito ay nagsitakbuhan na bugbog sarado at wala ng damit. Bakit nangyari yon? Hindi nila napalayas ang demonyo kasi ang makapalayas sa demonyo, yun lang pong totoong naniwala sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung totoong naniwala sa Panginoon Kristo ay mayroon siyang kapangyarihan galing sa Panginoon na palayasin ang demonyo ipanalangin yung may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Amen po ba? Amen po, mga kapatid. Ngayon, sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, hindi mo mapalayas yung demonyo. Kasi ang signs na mapalayas yung demonyo sa lahat ng naniwala at sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. That's why ang kanyang pangalan ay isusulat sa aklat ng buhay, mga kapatid. Amen po ba? Tayo po ba'y naniwala sa ating Panginoong Hesus? Totoo po ba sa ating puso na tayo po'y naniwala sa ating Panginoon Kristo? Tinanggap po ba natin siya sa ating puso? Then, you can cast out evil spirit in the name of Christ. Amen, amen po. Then you can pray for the sick person shall recover. Iyon po ang sabi ng Biblia. Ngayon po, ang tanong ngayon, ang sunod na tanong, mayroon po bang tsansa na ang aking pangalan ay maalis sa aklat ng buhay? Ako na may naniwala sa Panginoong Hesus, napay kahigayunan nga mawala nga og matangtang atong ngalan sa libros kinabuhi, sigurado maihulog ta sa impyerno kung matangtang. Kasi yung pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay ay ihulog sa impyerno. So ang tanong ngayon, meron bang tsansa? Sabihin ko po sa inyo, meron. Tayong lahat mayroon. Kaya ito po yung pinakabuod ng aking isi-share po sa lahat ng makarinig sa message na ito, mga kapatid. Amen po. Ito po yung sabi ng Revelation chapter 3 verse 5. Revelation chapter 3 verse 5, ang mudaog, bistihag puti, og dili ko papaso ng ilang ngalan sa libros kinabuhi. Sa atubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sumusunod. And sulti po ni Jesus, mga kapatid, sa Book of Revelation, ito po yun. Sila ang akong mga sakop. Sa English po, ganito po pagkasabi sa English, mga kapatid. Those who overcome, well, he will be dressed in white, and I will not remove his name from the book of life. Amen po. Mga kapatid, gusto ko iparating sa inyo kung totoo po tayo at seryosong tumanggap
naniwala sa ating Panginoon Kristo, ang ating pangalan po ay naisulat na sa aklat ng buhay. Yun po ang pangako sa banal na kasulatan. Yun po ang posisyon sa Biblia. Ngayon po, mayroon po bang chance ang maalis ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Yes. Kung hindi ho tayo magtagumpay, kung hindi ho tayo maging victorious, kung hindi po natin ma-overcome lahat. Kasi naniwala tayo sa ating Panginoong Kristo. Seryoso po tayo, pero aminin po natin ang totoo. Mayroon po tayo mga kahinaan. Mayroon po tayo mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ating kailangang i-overcome. Yun po ang kailangan nating talunin na tayo po'y magtagumpay. Mayroon po tayo mga sikreto sa buhay na tayo lang po ang nakakaalam. Bagamat totoong naniwala tayo sa ating Panginoon, pero marami ho tayong kahinaan. Marami ho tayong mga pagkukulang at higit sa lahat, tayo po ay time to time ay nagkakamali na kailangan natin ang lakas galing po sa salita ng Diyos para ma-overcome po natin yan. Kailangan po natin magpaturo, kailangan po natin magpa-train, kailangan po natin magpa-equip. Bakit po? Para ma-overcome po natin ang mga sikrito ng ating buhay, ang ating mga kahinaan, ng mga humantong po sa paggawa ng kasalanan. Hindi po maitago sa Diyos yan. At hindi po natin, mga kapatid, hindi po natin maidina yan. Totoo po yan sa ating puso, mga kapatid. Subalit pag tayo po'y maging malakas at tayo po'y kakain patuloy sa salita ng Diyos, lumakas po ang ating spiritual at lalo po nating, mas madali po nating ma-overcome ang mga bagay-bagay na nandito sa ating buhay na siyang nagtulak sa atin na gumagawa sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. In other words, ang nagtulak sa atin na gumawa ng kasalanan. Kailangan po natin ma-overcome yan. Revelation 3:5, ang mudaog bistihag puti, ang dili ko papaso na iyang ngalan sa libros kinabuhi. Sino yung pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay, ihulog siya sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, kung matanggal ang ating pangalan sa aklat ng buhay, so hindi rin makita ang ating pangalan. So paano maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay pag tayo po'y sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon Kristo? Ngayon po, ganito din ang pagkasabi ni Jesus sa John 15 verse 2. Putlo niya ang tanan kung sanga. Sabi ni Jesus, tanan kung sanga. Putlon niya ang tanan kung sanga nga dili mamunga. Sabi ng Biblia, putlon mga kapatid ang sanga. Si Jesus ang puno, John 15 verse 5. Jesus the true vine, we are all the branches. We are the branches. Tayo ang sanga. Pero pag hindi tayo nagbubunga, hindi tayo nagtagumpay, hindi natin na-overcome, mga kapatid. Hindi tayo naging victorious. Din puputulin yung sanga. Sa Revelation, tatanggalin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon po, kailangan po tayong magtagumpay. Kailangan po tayong maging victorious. Amen po. In other words, kailangan tayong mamunga. Alam niyo po ba, ako lang po, si Pastor Danny, pag ako po'y naniwala sa Diyos. Ngayon po, lahat ng mga tao sa paligid ko, hindi sila naniwala sa Panginoon. Pag sila ay aking nadala kay Lord, ako po'y nagtagumpay. Ako po'y naging overcomers. Kasi yung mga taong hindi naniwala kay Lord, sila kasi ang number one opposition. Sila kasi, si Satanas may access kasi sa kanila. So sila ang gagamitin ni Satanas na i-oppose. Sila ang gagamitin ni Satanas na i-persecute tayo. Sila ang gagamitin ni Satanas na maging instrumento na tayo'y hihilahin pabalik sa buhay na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya minsan sila gagamitin na tuksuhin tayong gumawa ng kasalanan. Alam niyo po ba na pag sila'y nadala natin kay Lord, tayo ay victorious. Tayo ay nagtagumpay. Tayo ay naging fruitful. Tayo ay naging fruitful, mga kapatid. Kaya ito yung laban natin after tayong tumanggap kay Lord. After tayong naniwala sa ating Panginoon Kristo, kailangan ho tayo magtagumpay. Kasi ngayon po mag-umpisa ang totoong laban sa buhay Kristiyano. Ito yung totoong application sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Mayroon ho tayo mga kahinaan, mayroon tayong mga tao sa paligid na kailangan natin silang dalhin kay Lord. Pag nadala natin sila kay Lord, nagtagumpay ho tayo. Ang sabi po ng John 15 verse 2, God will remove all the branches that does not bear fruit. Alam niyo po, sabi ng John 15 verse 16, you did not choose me, but I have chosen you to go. And appointed you to go and bear fruit.
Iyon po ang ibig sabihin na magtagumpay tayo. Purihin po ang Diyos sa langit. Mga kapatid, paano tayo magtagumpay? I-share ko po by next Sunday. Kasi meron pong basic principle na kailangan nating sundin para tayo po yung magtagumpay. Kaya sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Good fight. Lumaban tayo sa pakikipaglaban sa ating panampalataya. Nang tayo po'y nag-decide na sumampalataya sa Panginoong Hesus, isusulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay, pero kailangan natin ipaglaban. Kailangan natin maging victorious. Kaya lumaban tayo. Pag lumaban tayo kung sa boxing, kailangan tayo manalo. Fight a good fight of faith. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Habang hinahawakan natin yung eternal life, as we hold to take hold of the eternal life to which you were called when you made your God confession in the presence of many witnesses. Hahawakan mo yung buhay na walang hanggan habang tayo nakipag laban sa buhay panampalataya. Araw-araw po yan. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi po biro maging tatanggap sa ating Panginoon Kristo dahil may kalaban ang Panginoon at maging kalaban na rin natin, which is all the gates of Hades, all activities na papunta sa impyerno. Yun po ang ating kalaban. Mga kapatid, ay sanay tayo, yun ang gusto ng ating laman na gawin yun. Yung mga makamundong bagay. Kaya kailangan natin magtagumpay. Kailangan natin maging victorious para hindi tatanggalin at hindi aalisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin doon, kailangan natin maging fruitful para hindi tayo putulin dahil yung sanga na hindi nagbubunga ay puputulin. Si Jesus ang puno, tayo ang sanga. Nang tinanggap natin ang Panginoong Kristo na nagiging sanga tayo. Kaya tinawag tayong Kristiyano. Christian, naging sanga, karugtong tayo ng Panginoon. Tayo ang sanga, siya ang puno, at kailangan tayong mamunga, mga kapatid. Ibig sabihin, mawin natin ang mga tao pabalik sa ating Panginoon. Mawin natin mga tao for Christ. At doon naging victorious tayo, nagtagumpay tayo, midaog tayo. Then praise God. Amen po. Ang malungkot dito, pag naabutan tayo ni Mr. Kamatayan tapos hindi pa tayo overcomers. Kaya mayroon pong principle. Yun po sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 27, mayroon pong ma-disqualify. No, I beat my body and make it my slave so that after I preach to others. So, naglilingkod na kay Lord naniwala sa Panginoon, preach to others. Sabi ni Paul, I myself will not be disqualified for the prize. So, hindi tayo ma-disqualified. Hindi tatanggalin ang ating pangalan at hindi higit sa lahat hindi tayo puputulin dahil putulin yung sanga at hindi nagbubunga. So hindi ho tayo ma-disqualified. Pag tayo po naging victorious, tayo po naging fruitful. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Praise God. So kumusta ang buhay natin ngayon? Totoo po ba tayong naniwala sa ating Panginoon? Then start na po yung laban sa buhay panampalataya. So kumapit po tayo sa Panginoon. Sumandal po tayo sa ating Panginoon Kristo at magpagabay po tayo sa mga pastor. Dito po yung mga pastor willing na gabayan tayo. Mga kapatid, pag natutuho tayo at tayo po naging victorious, praise God, mga kapatid, that is our assurance na hindi ho tayo mapunta sa impyerno. Pag hindi ho tayo naging victorious, of course, sabi ng Revelation 25 at 3 verse 5, tatanggalin ating pangalan sa aklat ng buhay. Pag natanggal po yung ating pangalan sa aklat ng buhay, so hindi na po makita sa aklat ng buhay. Of course, tinanggal na. Yung pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay, Revelation 20 verse 15, siya ihuhulog sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Amen po. So by next Sunday po, gusto ko pong dugtungan ano po yung mga basic principles to basic principles to win the battle. Ano po ba ang basic prinsipyo na tayo'y manalo? Kunwari sa boxing, para siya manalo sa kanyang laban, ano ang kanyang gagawin? So ano po mga basic principles doon? Sa war, para magtagumpay, ano po ang basic principles doon? Mayroon po kasi sa basketball, championship sa basketball. Sa basketball, ano yung basic principles doon na para magtagumpay? Kasi pinag-usapan dito yung if we will be victorious. Kung tayo magtagumpay. Amen po. Purihin po ang Diyos. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Taas natin ating kamay. Pikit po natin ang ating mata. At mga kapatid, sumunod po tayo sa maikling prayer. Habang kayo nakatayo at nakapikit, nakataas ang inyong kamay, huwag ho kayong mahiya kung hindi pa sure
sa puso mo tinanggap ang Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang Panginoon sa magitan ng panampalataya. Kung tayo po'y sumampalataya sa Kanya, faith without works is dead. So ang works dito is tanggapin mo ang Panginoon Hesus sa iyong buhay. Mga kapatid, that is your faith with action. Okay po, sabihin po natin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso dahil ako'y naniwala sa iyo na ikaw ang tunay na Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa aking kasalanan at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap kita sa aking puso at susunod ako sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, this is my prayer na bawat isa'y magpatuloy sa Panginoon sa buhay panampalataya. Amen. God bless you po. God bless. God bless.